Mga pahayag tungkol sa mga Anabaptist at mga Baptist. Sinabi ni Froude, ang Ingles na historiador, tungkol sa mga martyr na Anabaptist. Nawala na ang lahat ng mga detalye, pati mga pangalan nila ay naglaho na. Halos hindi na mahalagang banggitin ang mga pangyayari. Dahil para sa kanila, walang Europa ang nabagabag, walang hukuman ang nagluksa, walang pusong Katoliko ang nanginig sa galit. Nang sila'y mamatay, ang mundo ay nanood lamang, walang pakialam o tuwang-tuwa pa nga. Gayunman, sa 25 mahihirap na lalaki't babae, 14 ang natagpuang hindi natakot o natukso ng anumang pahirap o bitay upang sabihin nilang pinaniniwalaan nila ang hindi naman nila pinaniniwalaan. Walang papuri ang kasaysayan para sa kanila, ngunit hindi rin nila ibinuhos ang dugo nila ng walang kabuluhan. Ang kanilang mga buhay ay maaaring naging kasing walang saysay ng sa karamihan sa atin, ngunit sa kanilang kamatayan, tinulungan nilang bayaran ang halaga ng kalayaan ng Inglaterra. Gayon din, ayon sa mga isinulat ng kanilang mga kaaway gayon din ng mga kaibigan, natuklasan ni Dr. Carroll na ang kanilang kasaysayan at landas sa pagdaan ng mga siglo ay tunay na madugo. Cardinal Hosius, Katoliko, 1524, Pangulo ng Konseho ng Trent. Kung hindi lamang dahil sa matinding pagpapahirap at pagpatay sa mga Baptist sa nakalipas na 1200 taon, sila ay dadami ng higit pa sa lahat ng mga reformador. Hosius, Letters, apud Opera, Ye. 112, 113. Ang 1200 taon ay tumutukoy sa mga panahong bago ang Reformasyon, kung kailan ang Roma ay malupit na umusig sa mga Baptist sa pinakamarahas na paraang maiisip. Sir Isaac Newton. Ang mga Baptist lamang ang kilalang grupo ng mga Kristiyano na kailanman ay hindi nakipag-isa o nakisama sa Roma. Moshim, Lutherano. Bago pa man sumikat sina Luther at Calvin, may mga tao nang nakatago sa halos lahat ng bansa sa Europa na mahigpit na kumakapit sa mga prinsipyo ng mga makabagong Dutch Baptist. Edinburgh Cyclopedia, Presbyteriano. Marahil ay napansin na ng ating mga mambabasa na ang mga Baptist ay yaong parehong pangkat ng mga Kristiyano na dati tinatawag na mga Anabaptist. Tunay nga na ito ang naging pangunahing prinsipyo nila mula sa panahon ni Tertullian hanggang sa kasalukuyan. Si Tertullian ay ipinanganak 50 taon lamang matapos ang kamatayan ng apostol na si Juan.